Kumusta po mga kapadong? Naranasan niyo na bang mawala sa bus station na sa sobrang dami ng taong naglalakad ay hindi mo na makita kung nasaan ang pamilya mo? Ano ang nakapagpayapa sa iyo? Yan po ang kwento natin. Ikwento mo kay Padong. Isang araw, ang pamilya ko po ay umuwi ng Bulacan dahil nga po kami ay mga taga Maynila. Kami po ay laging nag-aantay ng bakasyon para makauwi sa amin. At kami pong pamilya dahil kami ay marami, kami po ay 7 magkakapatid, tapos ang nanay at tatay ko. Nung mga bata po kami ay pupunta kami sa bus station. Ang gagawin po ng tatay ko ay ilalagay kami sa bintana para kami po ay makapag-save ng upuan. Ako po ang kuya, ang panganay, ganun din po yung sumunod sa akin. At kapag kami po ay nakaupo na, hihiga po kami doon sa upuan para po ma-save at least yung 2-3 upuan para magkasya po kami. Pag nakasakay naman walang problema na kahit magkandungan lamang. Kaso po may mga pagkakataon na sobrang dami ng tao. Halos madalang lang po ang aircon bus noon at hindi namin afford bilang pamilya kaya ordinary bus na lang kami. Pagdating sa bus station, napakaraming tao. Wala pa nung masyadong pila kasi intayan ng pagdating ng bus. Sinasalubong po namin yung galing Bulacan, pababa po doon sa bus station. At pag nagsimula na pong magbabaan ang mga tao, yun po yung mga pagkakataon na isasakay kami ng tatay ko sa bintana para mag-save ng upuan para sa amin. May pagkakataon pong una akong nakapasok ng bus at ako nga po ay nakatakdang mag-save ng upuan para sa aming lahat. Kaya lang po habang nagbababaan yung tao, ako'y nalito dahil wala naman akong kilala dun sa loob ng bus. Maya-maya po ay hinanap ko na ang tatay ko sa labas ng bintana, hindi ko makita. Hinanap ko rin po ang nanay ko at ang mga kapatid ko. Ganon din, parang wala sila. Hindi ko po alam ang gagawin ko kasi gusto ko nang bumaba. Gusto ko na rin pong lumabas ng bintana kasi paano ako uuwi sa amin? Wala naman akong kasama. Wala akong dalang perang pambayad at wala ako doong kakilala. Pero ilang sandali lamang po ay narinig ko na ang tatay ko. Ang sabi niya, "Anak, nandito ako." Kasunod na rin niya ang nanay ko at tinawag pa ang pangalan ko. "Andito na kami, anak, kasama ang mga kapatid mo." Parang dun lamang napayapa ang loob ko. Kahit na malayo pa lamang sila, ako ay nasa kalagitnaan ng bus, sila'y naroroon pa lamang sa pintuan. Pero familiar kasi sa akin yung boses. Boses ng tatay ko, boses ng nanay ko. Yun ang mga makakasama ko sa biyahe. Madalas sa pagkakataon ng kalituhan sa buhay, tayo ay humahanap ng mga tinig na pamilyar sa atin, yung tinig na gagabay at magsasabi kung ano ang gagawin natin. Pero madalas sa takot natin, ang mga tinig na ito ay nalulunod ng ibang tinig. Hindi na natin alam paano tayo papayapa. Nung narinig ko ang boses ng tatay at nanay ko, naging okay ako. Paano nalaman kung sa kalagitnaan ng gulo ay ang maririnig natin ay ang boses ng Diyos? Sasabihin sa atin na, "Payapain mo ang loob mo, naririto ako." Pero maririnig lamang natin ito kung tayo ay nagdarasal at kung tayo kaisa niya, if we are attuned with the Lord, especially in our prayers. Kaya mga kapadong, sa pagkakataong kayo ay nasa gitna ng kaguluhan, gitna ng kalituhan, ang hanapin yung tinig ay ang pamilyar na tinig ng Diyos. Kayo'y huminto sandali, luminga-linga sa paligid, magdasal,
at pakinggan ang salita ng Diyos. Mga kapadong, dahil po sa bawat karanasan ay may aral at pag-asa at kwentong pwedeng magbigay ng inspirasyon. Ang bawat kwento po ay may tahanan dito. Kaya tara, ikwento mo kay Padong.